Ayan, hello po. Dito po ituturo ko lang po kung paano po natin gagamitin o ina-navigate ang new version na template ng SF2 po. Okay po. So, after nyo po itong ma-download, so ang una po natin gagawin ay i-click po natin ang right click. Hanapin po natin itong properties at dito po sa general, under ng general po, dito po sa security, hanapin nyo lang po itong unblock. So pag na-click na po natin ang unblock, pwede po natin i-press ang apply or okay para po ma-activate po natin yung ating macro. After po niyan, pwede na po natin itong buksan. Double click lang po natin at hintayin po natin mag-open po ang ating template. At dito po may lalabas pong security warning. So para mapuli enable po natin ang ating macros, click lang po natin itong enable content. Yan po. Yan. So ito po yung ating pinaka dashboard. Litan ko lang po para makita po natin. Yan po. So sa ating dashboard po, nahati po yan sa tatlong panel po. So unang-una po yung ating navigation, na kung saan nandito po yung home tab, yung mga months. Yan po. So pag kinilik po natin, pupunta po yan sa mga months natin. Yan po, balik lang po tayo. Ah, Dito naman po sa gitnang panel po, yung ating mga buttons. So, nandito po yung ating student entry, summary, certificates, at extract. Mamaya po isa-isahin po natin siya. At after po niyan, nandito po yung pinaka entry naman po natin. So, nandun yung first day, yung enter the data natin, academic breaks. So, dito po, pagkalagay po natin natin school ID, ng name of school, syempre po yung grade level, at kung anong section po. Yan po. So, lalabas na po automatic po yung pangalan po kung sino po yung advisor. So, depende po ito sa updates po. Dito po sa first day po, ito po ay mapapalitan lang po natin o may lalagay natin dito po sa student entry mamaya po. Academic breaks, ayan po. Sa December po ito kung hanggang kailan lang po yung pasok ng bata. So, i-click lang na, itatype lang po natin kung ano pong days. Siyempre, meron po din tayong wellness break kung ano pong month. So, usually po, October and November. Tapos kung kailan nagsimula, kailan po natapos. Yan po. Sige po. Ah, Unahin na po natin itong student entry. By the way po, may nadagdag po dito yung extract po. Mamaya papakita ko rin po yan kung paano ginagamit. So, dito sa student entry, once po na mapindot po natin ito o maklik, mag-open po itong ating pinaka-window po na kung saan dito na po natin ilalagay yung pangalan ng bata. So meron tayo dito sa enrollment status na new entry, na puto lang po yan entry po yan. Transferred in, transferred out, NLPA, at yung dropout po natin. So parang naputol din po, meron po yan. At dito po yung sinasabi ko kanina po na para sa first day po. So pwede po natin i-click ito o dito po. So depende po kung saan nyo po i-click, mag-open po ang date picker. Yan po. So, mapapansin nyo po June. Pag kinilik ko po itong araw, papapalitan po siya kung ano pong month. Okay po. So, babalik po yan sa dati pag kinancel po natin. Pero syempre, pag na-click po natin ng okay, automatic na po yan. Yan po. So, balik ko lang po uli sa... by the way, kung napapansin nyo po, nakadepende po ito sa calendar po. Okay po. Kung ano pong kunyari po, year. Yan po. So, nagpapalit po yan. Dito rin po. Yan po. So, nakalagay naman po siya kung ano po ang pinakatamang calendar. At kung papalitan naman po natin yan, pwede pa natin i-type dyan or po pwede rin po dito. So, i-click nyo lang po. So, mapapalitan siya. At kung mapapansin nyo po, hindi po dito nagpapalit. Okay? Kasi kailangan nyo pong i-click ang okay. Yan po. So, balik ko lang po uli sa June 16, 2025. Ito po yung first day natin sa 2025. Ngayon po. So, pag nakapili na kayo, click nyo na po yung okay. Ayan. At maliban po dyan, nandito po yung gender po. Kung ano po ang gender ng bata, kung saan po natin siya i-enroll. Yan po. Sige po. Ah, Dito po sa ating entry po, pwede nating i-type. Yan po.
Pwede pong i-type yan. Automatic na po yan kahit hindi alphabetical order po. Mag-automatic po siyang alphabetical order po dito sa ating SF2. Yan po. Pwede rin po natin itong i-copy paste. So ngayon po i-copy paste ko na lang po siya. Lagyan ko lang po nito. Ayan. So dito po medyo nakadepende po kasi sa laki ng ano. Pero okay lang po yan. Yan po. So pipiliin nyo lang po kung ano po yung gender. Enrollment status which is new entry. Pagka-click nyo po yan, click nyo lang po yung okay. Then dito po, nag-generate na po siya dito sa 10 months. Okay, ito yung o itong mga sheets na ito na bubuuin niyo po. So kaya nakakadepende po yan sa bilis ng inyong computer po o laptop po. Yan po. So dito po may lumabas na pong entries save successfully. So click nyo lang po yan. Ngayon po ipasok na rin po natin yung mga student po na female po. So press ko lang po. Ayan. So pilitin lang po natin yung gender ng female, new entry, then click OK. Then katulad din po nung kanina pinasok natin mga mail, ah mag-generate po siya. So dito po sa 10 month na ito, months, ayan po. So medyo konti kasi siya. Then click lang po natin ang OK. So mababasa niyo na po na save na po siya. Ayan. So this time, pwede niyo na po ito munang i-close pansamantala. Ayan po. So ngayon, tingnan natin yung June. Ayan. So kung mapapansin niyo po, nakapasok na po yung mga pangalan ng bata. At naka-automatic na rin po siya kung gaano po karami lang sila dyan at yun lang po yung bilang ng rows natin. Ayan po. So ganun din po sa July. Ayan po, kung mapapansin niyo po, nakatama na rin po yung kanyang days. Ayan po, August. Okay, tingnan rin natin yung March. Ayan po. So balik lang po tayo dito sa June. Dito po, kailangan kasi natin munang may pasok po yung entry po ng bata. Kailan po siya nag-first day po. So, kunwari ito pong araw na ito, yan po. So, i-click nyo lang po o itatype nyo lang po yung letter E. Maliit man po yan o malaki. Kasi pag nag-press po kayo ng enter, automatic po siya magbabago po. So, sir, paano naman kung marami-rami? Kunyari ito, pare-pareho sila. Highlight nyo lang po. Yan po. So, kunyari hanggang dito po kay number 11, press nyo lang po yung isang letter E. Naka-highlight po siya. Press nyo lang po yung letter E. Press enter po. Ayan po. So, mag-automatic po siya. So, kunwari ito ng pong batang ito ay dito pumasok. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, nagkaroon na po siya ng number of days kung kailan po siya nakapasok po. So, yan po yung first day po. So, dito, kunwari dito, dito po, dito. Ayan po. So, press enter nyo lang po. Ayan po. Ayan. So, kung gusto niyo naman po, katulad ng ginawa natin kanina, highlight po lahat. Yung isa lang pong row, columns po, isang column lang po. Yan po. Enter. Yan. So, gawin ko na rin po dito sa babae. Yan. Highlight ko lang po. Enter. Ayan po. So, ibig sabihin po, dito po sa mga susunod na buwan po, naka-enroll na po siya. Yan po. May mga bilang na po kung ilan po yung present. At syempre po, dito po sa baba, naka-automatic na po yan. Kung mapapansin nyo po, nandyan na po yan. Wala na po kayong gagalawin dito po. Okay po, sa lahat po yan, automated na po or automatic na po. So, balik ko lang po yung size. Yan. So, ngayon, paano po kung meron tayong absent? By the way, ang pipindutin lang po natin yan. Maglagay lang po ako ng isa rito para makita po natin. Ayan po. So, dito po, pag mali po yung letter na tinype natin, so meron pong warning na lalabas na ang pwede lang po o tinatanggap niya lang po ay yung X, DO, TO, NLP or TI po. So yung E kasama rin po dito po sa June lang po at July. Yan po. So close ko lang po. So pag maglalagay daw tayo ng absent, ang itatype lang po natin ay X. Kunyari po ito po.
So press lang po ang X, maliit o malaki. Pag pinress niyo po ang enter, automatic po. At dito rin po automatic na po magkakaroon ng isang absent at nagma-minus na po siya. Yan po. So dito nagre-reflect na rin po siya dito. Nagkakaroon na po siya. Dito hindi gano'n napansin pa. Ayun, 23.96. Ayan po, nabago na po siya. So, yun na po X. Ayan. Paano naman po kung gusto po natin nung hindi na po natin iisa-isahin dito? So, po pwede po yun sa pamamagitan po ng mag-click po natin dito sa Mark Absent. Okay, pagka-click nyo po dyan sa Mark Absent, yan po, pipiliin nyo lang po kung sino po yung bata na absent. Kunwari, dito po sa 14. Ayan, July 14. Yan po. So, bababa lang natin. Ayan, yung sa babae. Kunyari, napili nyo siya tapos hindi pala siya kasama. Click nyo lang po ulit. Yan, pwede naman po silang i-click agad. Kunyari yan. So, pag okay na po kayo sa listahan ng mga absent that day, click nyo lang po yung okay. Yan po. Kung mapapansin nyo po, dito nagkaroon na po. Yan. Yung sa babae kasi tinanggal ko po. Ayan. So, yan yung isa sa mga dagdag lang po. Ngayon po, paano po kung meron pong holiday? So, pag meron pong holiday, ito pong calendar na ito. So, lahat po yan meron po yan sa bawat month. Yan po. So, dito lang tayo uli sa July. Ayan. So, kunyari holiday yan 21, tapos suspended naman ang 25. Halimbawa lang po ito. So, click nyo lang po itong calendar at mag-open po ang ating calendar window. So, sabi ko po, itong 21, kunwari holiday. So, pag kinilik nyo po itong 21, mag-open po ang select announcement na window. So, nakalagay po 21 kasi yan po yung na-click natin. Ano po ba siya, holiday o suspension? So, nakadepende po. So, ang kiklik ko po ay itong holiday. So, pag na-click ko na po yung holiday, press ko lang po yung OK. Yan po, lalabas na po siya. Close ko lang po Ayan. So, meron na po siya ditong highlight. At automatic na rin po, hindi na po binibilang. At nababawasan din po yung number of days. Ayan po. So, ngayon po, sabi ko po, itong 25 naman. Ayan, ito po. Hindi, palitan natin. Sige, mga 30 kunwari. Ayan. Sa 30, kunyari nagkaroon ng bagyo o nagkaroon ng suspension. So, click lang po ang suspension. Click OK. Ayan po. Meron na po siyang word na suspension. At automatic na rin po nagbawas dito po sa number of days. Ayan po. So, kunwari naman po, nagkamali ako. Hindi pala itong 21 ang holiday. Itong 22 pala. So, para matanggal natin o para mabura, kasi hindi na, pag binura nyo yung isa-isa, magkakaroon po ng error yan. So, dito lang uli sa calendar. Piliin nyo po yung day na papalitan nyo. At dito po, madadagdagan na po ng remove or suspension. Kung papalitan nyo po, pag kinilik nyo po yung suspension, magpapalit po yan. Pero dito po, tatanggalin natin. So, click natin ang remove. Click OK. Ayan po. So, nagtanggal na po siya at bumalik na po sa original niya. Ngayon po, itong 20, itong 30, kunyari, suspension siya pala ay holiday. Ayan. So, click ko lang po. Ayan. Tapos itong 22, kunyari, suspension. Ayan po. So, ayan po Yan lang po. Ganun lang po siya kadali. So, tanggalin ko na lang po. Remove at remove. Ayan po. Yan. Paano naman po kung meron kayong transfer in o magta-transfer? Click lang po natin itong home button at click po natin itong student entry at dito po itatype po natin yung bagong estudyante. Kunyari si sample. Yan, wala pa po siya kanina. Ano pong gender niya? Male. Pag kinilik nyo po ang new entry, kasama po siya automatic June ang mapupuntahan niya po. So kaya po dahil nga po transferred in siya, maaaring ibang month. Ayan po. So i-click lang po natin itong transferred in. At kung mapapansin nyo po, may lumabas o nag-open po o nag-pop up po ang month. Kasi pag wala po siya, ayan po,
na kahit yan. Ayan. So, anong month? Kunwari, si sample ay papasok ng August. So, click ko lang po ang August. Ayan po. At ayan po pangalan niya. Click OK. Ayan po. So, katulad din po ng entry po, hintayin po natin kasi inaayos ko siya dito sa ilang buwan na ano natin. Ayan po. So, kasi isa lang po, click OK. Ayan, titingnan na po natin si sample. Dito po sa June, wala pa po siya dyan ha, kasi hindi pa po siya pumapasok. July, hindi pa rin po. Okay, pumasok siya ng August. Ayan po. Ito na po siya si sample. Ayan po. So, magmo-move na rin yung pababa. Ayan, okay. Ngayon, mapapansin nyo po, wala pa po siyang number ng siya ay present. Tama po ba? So, para po magkaroon siya ng entry dyan, ito po mano-mano. Ano pong day siya nag-transferred in? Kunyari, nag-transferred in siya ng 12. Yan. So, dito yan, kunwari. Yan. So, itatype nyo lang po ang letter T, I. So, maliit, malaki, wala pong problema. Press Enter. Yan na po. 14. So, bibilangin na po siya dyan. So, transferred in niya po. Yan. So, meron siyang 14 days. Simula dito hanggang sa 29. Yan po. Then, kung mapapansin nyo po, dito sa September, meron na rin po siya. Okay, ay, by the way, okay, transfer down. Pray ko lang po. Ito yung sample ko kanina. Ayan. So, nandito na rin siya. Meron na siya. Kasi kung wala po siyang TI, sa lahat po ng months na nandoon si sample, wala po siya. Ayan. So, October, wala. Ayan po. So, balik lang tayo kay August. Dito lang po. Ayan. TI. Ayan. Paano naman po kung meron kayong dropout, transferred out, NLPA? Okay. Ganun din po dito po sa ating home tab, student entry. This time, hindi tayo magta-type kasi transferred out nga siya, NLPA or drop. Ibig sabihin po, nasa loob na po siya ng system. So, ang dapat lang po natin gawin ay i-click kung ano po. Yan, transferred out, NLPA, dropout. So, dito tayo sa transferred out. Pipiliin lang po natin yung gender, male, ano pong month. Kunyari siya nag-transferred out. Kunyari nag-transferred out siya ng September. Okay? At pipiliin nyo po yung pangalan. Dito po hindi po ito naka-alphabetical. Pero dahil nga po naglagay ako ng alphabetical order, kaya meron po siya. Ayan. Kunwari ito po si Villalobos. I-click ko lang po. So pagkatapos niyan, click OK. So ano pong month? September ha? Ayan. So wait din po natin kasi nag-generate po siya. So ibig sabihin po natatanggal siya sa ibang months. Ayan po. So nakalagay updated. Villalobos Q&As. Okay, with month of September. So ibig sabihin po, nandun na siya. Ayan. Click OK. Ganon din po dito sa NLP at dropout po. Wala pong pagkakaiba. Then click ko lang po. Okay. Yan. June. Ayan pa po si Villalobos. July. Ayan pa siya. Ay. Ayan. Ayan pa siya. August. Ayun. Nandito pa siya. Pero pagdating ng September, ayan po. Ay, nandito pa siya September kasi nga po, ito pa lang po yung out niya. Okay po? Pero kung dito po sa October, ayan, wala na po siya. Okay, naging 24 na lang. Dito ay 25. So, syempre, ilalagay nyo rin po mano-mano po o manually kung ano pong day siya nag-transferred out, nag-drop out, or nag-NLPA po. So, kunwari dito po, 15. Ayan. So, itatype ko lang po ay TO. Ayan. So, press enter. Pwede rin po DO kung siya po drop out. Ayan. Or NLPA po. So, wala pong problema. NLPA, walang kulay pala. Okay. TO. Ayan. So, 10 days lang po siya ang pinasok niya. Tapos, type niya lang po dito kung ano po, kung transferred out. Ayan. Transferred. Ayan. Kayo na pong bala dyan. Ayan. At syempre po, dito po ay automatic na rin po siya. Okay? So, magkakaroon na rin tayo dito ng, wala yung mouse ko. Teka lang pa. Ayan.
magkakaroon na rin po tayo dito ng transport out. Yan. So, transport out. At syempre po, medyo magbabawas na rin po yan. Sa ngayon po, 24. Ayan, 24 na lang po. Yan, kanina kasi 25, di ba? Magiging 24 na lang. At syempre, dito sa October hanggang dito sa March, wala na po siya dyan. Katanggal na po. Ayan. So, balik lang po tayo. So, yun lang naman po yun. Ay, dito po pala, December. Okay, puntahan ko lang po itong December. So, mapapansin niyo po hanggang 31, tama? So, kunwari, nag holidays na po, hanggang 19 lang po ang pasok ng bata. So, dito po sa year-end break, lalagay nyo lang po ay 19. Press enter. So, kung babalikan natin ang December, yan po. So, 19 na lang po. So, tatanggalin nyo lang po. Kunyari, 18. Po, 18. So, balik tayo kay December. Ayan po. So, bibilangin na lang po kung ilang days yan. So, matatanggal po. So, balik lang tayo. 19. Ayan. Ganon din po dito sa ano po sa ating wellness break po. So, kunyari ay November. Tapos kung anong month ng November. Kung anong days ng November. Kunyari 17 to 21. Ayan po. So, kailangan alam niyo lang po kasi pag hindi po, baka mag-error po. So, 17 to 21 November. So, na yan. Ay, ito siya nagtanggal. Ay, hindi. Dito pala. 24 to 28. 24 to 28. Tama nga po ba? November. Ay, hindi siya kasama. Okay, sige po, okay lang po yan. November 24 to 28. Baka may mali. Sige po, ayusin ko na lang po ito. Kasi malamang po may ano to. O baka October lang po ginaganaan niya. October. Ayun, dito po siya pala gumana. So, wala po doon sa November. So, 20 to 24, kunwari. 20 to 24. Po. October. Ayun. So, dito lang ko siya kay October pala. So, ayusin ko na lang po ito. Ayan. So, tanggalin ko na lang po. Ayan. So, ngayon, kunwari, okay na pala tayo dito So, okay na ito na-discuss na. Meron kayong tatanggaling pangalan kasi hindi pala siya kasama o hindi siya naisama. Okay po. So, ang gagawin nyo lang po ay i-click lang po natin itong trash bin. Yan. Click nyo po na trash bin. Sabihin sa inyo kung ano po ang siselect nyo. Okay? Yan po. So, dito kunwari sa mail o sa Paymail naman tayo kukuha. Yan, sa Paymail. Okay, kunyari, tatanggalin natin halimbawa lang po ito O, kunyari itong si Gayanes. So, pagka-click ko kay Gayanes, click. Ito po hindi po itong okay. Ito po. So, click. Po, click yes. So, ito po, automatic na pong mawawala siya. Hindi po siya nag-drop out o transport out. Dinelete po siya doon sa entry. So, kaya pag pinalikan natin dito, close ko lang po. Ay, wait lang po. Ayan. Wala na po siya rito. So, magiging, nasa na ba siya? Ayan. So, tatanggalin na po. O matatanggal na po si Gayanes. Ay, ilan ba natanggal ko? 19 dapat ito Parang dalawa at ang natanggal ko. Alam pa Okay. Nagkamali lang po pala talaga ako ng entry kanina po. So, yan po. So, wala na po si Gayanes na tinggal po natin. So, again ito po yung mawawala po mismo sa pinaka-listahan. So, ito yung ginagawa po dahil nagkamali po ng entry o hindi na po pala estudyante yung batang yun. Yan po. So, yan po. Ngayon po, dito naman po tayo sa summary. Yan po. Dito sa summary, automatic na po yan. Ito yung mga kinakopy natin. Yan, kakopy nyo lang po. So, papalitan nyo lang po. Kunyari, mail. Ano po siya? Present. Ayan. So, ilan po yung present. Ito po yung nilalagay sa card.
At dito po kung mapapansin niyo po yung si Villalobos po wala na po dito. Kasi nga po nag-transfer daw siya. Dito naman po si Sample, wala po siya dito kasi nga po ito po yung entry niya lang po. Ito po. So sa absent, ayan, ganyan pa rin po. Sa palagay po hindi po ito natatanggal ha para makita niyo pa rin po. So dito naman po, anong month? Kunyari August. Ayan po, ilan po yung nag-transferred out ng August. September, ayan po. So makikita na naman po yan. So yan lang po yung gamit ng summary. Tapos ito ikakopy nyo lang naman po ito dun sa inyong card. Ayan po. Dito po sa certificates. Ayan. So dito po maglalagay po kayo mano-mano po kung ano po ilalagay natin na day para dun sa o month dito sa ating certificate. So dito po kunwari first quarter. Ayan. Kailan po ibibigay? So tingnan natin kunyari September. Ang bigayan kunwari ay hanggang okay, September 29 halimbawa. Po, balik na tayo dito. Ayan. So 29 enter. Yan po 29 ng September. Ano pong year? 2025. Yan po. So hindi pa po tapos kasi ito po yung ano po ba tawag dito? May ilalagay sa inyong certificate na dates. Okay, kung kailan po binigay. Dito naman po yung name ng mga bata na nakapasok po sa complete attendance. Siyempre ito po yung first at yung pipindutin natin generate. Pero dito po kailangan po muna natin malagyan kung kailan po o hanggang kailan po yung first quarter. So dito po June 16, ito po yung first day po. Tapos sabihin natin sa September kunyari natapos ng 19. Ayan po. So balikan tayo dito. Okay, certificate. So September 19. Halimbawa lang po ito Ayan po. So merong 56 days. At dito po makikita nyo po lumabas na po lahat ng mga bata na makakasama po sa may certificate. So paano po mag-generate ng certificate? So dito lang po. So basta tama po yung month. Okay, click nyo lang po itong generate. So dito po may lalabas na pop-up. Kung babasahin po natin, ito po ba export nyo ng PDF? Kung PDF po, pipindutin nyo yung yes. Pag gusto niyo na po ng Word document po or Word, press niyo po ang no. So gusto ko po PDF. So click ko lang po ang yes. Then after niyo po maklik, meron po kayong dalawang option ulit. Paano niyo daw itong i-export? Ito po ba ay per student or individual files? I-click niyo po ang yes pag isa-isa. Kung gusto niyo naman po ng combine, okay, ibig sabihin po isang file, kung ilan po yung pangalan ng bata, nandyan na po lahat. Or cancel, exit lang po yan. Ngayon po, ang gusto ko po, nasa isang file na lang po ng PDF. So, simula kay Apura hanggang kay Santarin, naka-isang file. Okay po, so kiklik ko lang po ang no. Ayan po. Then, saan nyo po gusto itong i-save? So, kunwari, isi-save ko po dito rin po sa, yan, dito ko po kunyari isi-save. Click, okay. Then mag-wait lang po kayo, may magpa-pop up po dyan kung ito po ay ready na po. Yan, so nagkakaroon na po siya ng pag-generate. So hihintayin lang po natin. Yan, so nakalagay naman po dyan kung ano po yung pangalan ng bata, kung sino na po yung ginagawa ng certificate. Yan po. So hintayin lang po natin ito kasi medyo matagal po ito kasi nga po nag-generate po yung ating pinaka file at kung ilan po yung bata. So, hintayin lang po natin siya. So, Magracia, Solania, Reyes. By the way, ito po yung nakadepende po sa kung paano po yung ayos ng ating SF2 yung pangalan po. Kasi sinusunod po nito ay yung tinype po natin na kung saan nakatype din po yun sa SF1. Yan po. So, tumakin. So, okay na po tayo sa mga boys. Halimbawa lang po ito So, papakita ko lang po kung ano yung kakalabasan po. Yan. So, tapos na ang boys. Tapos na po ang mga boys. Ngayon po, yung mga girls naman po. Yan. Si Miss Bota po.
Cabrera, yan po. So medyo marami-rami po yung babae kasi wala po tayong nilagay na absent doon. Kaya po ito po ay kompleto niya po. Ayan. So may isa po ata ako natanggal lang hindi nailagay kanina. Ayan. So sana po Gonzales. Yan po. Pero ito po yung nakadepende pa rin po sa bilis ng inyong computer po. Yan po, Palomo. Sana po, Picasso, Pia. Ayan. So meron na pong 5. Kay Rivera. Tatlo na lang. Kay Rosales. So 2 na lang. Okay, last. Sabayege at Santarin. So pag natapos po yan, meron po magpa-pop up. So may lalabas po dyan. Okay po, so hintayin lang po natin ha. Yan po. So pina-finalize na po ng ating file po. Yan. So saan po siya na-save? Dito po sa desktop niyo folder. Ito po yung pinili natin kanina. So click nyo lang po yung okay. At hanapin nyo po. Ayun, ito siya. So double click ko lang po. Okay po, nag-load. Ayan. So, okay na po siya rito. Pipirmahan nyo lang po. Pwede rin po lagyan ng pirma to. Ayan. So, medyo nag-load lang po ah. Ayan. So, nakalagay na po dyan na September 29, 29th day of September. Ito po yung kanina nilagay natin. First grading period kasi ito yung pinili natin. 2025, 2026. So, ito yung mga naka-automated po. Then, syempre, kung sino po yung advisor. Ayan. So, hanggang ito, nakasama po si Villalobos kasi nga po hindi pa naman siya draft kunwari noong first quarter po. Sabi ko lang po, mabagal lang po yung computer ko. Ayan. So, kompleto na po. So, close ko lang po siya. Okay, at balik na po tayo dito sa ating file. So, ganun lang po yung paggawa. At kung sakali mag second quarter po, ayan po. Kiklik nyo na naman po yan. Okay, kunyari second quarter hanggang kailan. So, ilalagay nyo lang din dito po. So, ngayon po wala kasi tayong nilagay kaya nag-blank. Okay? Yan po. So, balik na po tayo dito. So, okay na po tayo dito lahat. Okay, ngayon po, paano po kung meron na po kayong dating file? So, by the way, burahin ko lang po ah. Tanggalin ko lang po ang mga ito. So, meron din po kasi itong ah, automatic po na pagtatanggal. Pero syempre po, nasa parang developer part po siya. So, pag hindi po nyo gamay yung ginawa ko pong file, baka mabura po lahat. Okay po. So, meron din kasi ako dito pangkalahatan na pagbura po. So, anin ko lang po yan. August. Tanggalin ko lang po. Yan. O, kunwari yan. Ah, sa October. Okay na tayo. Ay, ba't nagkaroon ng ganito? Ayusin ko lang yan. October. November. Okay na po. Yan. So, balik na tayo dito. Ayan po. Kunwari, paano kung meron na kayong file? Okay, halimbawa nito. Yan, yung dati kong section po. Pero dapat kapareho po na kasi nakabilang po siya dun sa tamang cells at tamang number po ng sheets po. Ayan. So, ito po yung dati ko po. Ayan. So, meron na po siyang entry. Pero ang ikakopy lang po sa extract ay itong mga X, TO, at TI. Hindi niya po ikakopy ito pong, saan po ba? Ito po, suspension. Hindi niya po ikakopy ito. Imamano-mano niya pa rin po. So, yan po. So, para po makopy po natin yung laman at hindi na po tayo mag-iisa-isa. So, close ko lang po ito ha. Ang i-click po natin dito ay extract. So, ngayon po, ayan ha, malinis po, wala pong laman. Okay po. Yan, wala pong laman siya. Basta as long na tama po yung ginagamit natin. Kasi pag in-extract nyo po yung ibang SF2 at hindi po siya tugma doon sa number, hindi po ito gagana ng tama. Yan po. So, balik lang po tayo dito. At i-click ko po ang extract. Ayan. Pag na-click nyo po yung extract, lalabas po yung ating window.
hahanapin niyo po kung ano po yung file. Sa akin, nandito po sa desktop, new folder, at ito pong panagbenga. Yan po. So, i-click ko lang po siya at click kong open or double click at mag-wait lang po kayo kasi mag-generate po siya na kung saan ini-extract niya po yung mga file na X, TI, TO, at DO based doon sa month. Kunyari yung June, July, August, September. So nakatugma po siya doon. Okay po? Siyempre po, katulad na banggit ko po, kung ibang file yan or iba po yung month na yon, maaaring hindi po gumana. So ito po yung dapat ang ginamit ko po kung yung dating binigay ko po kasi nakatamang bilang po siya. Yan po. So hintayin lang po natin kasi medyo marami na po kasing laman yung kasi hanggang February na po ata or January na po ata yung entry nun. Yan po. So pantay lang po natin. Yan po. So depende rin po pa rin ito sa bilis ng inyong computer. Ngayon po kasi may marami po nakabukas sa aking computer as background po. Kaya po medyo mabagal din po siya. At habang naglo-load po ito, iwasan nyo pong mag-click kung saan-saan po dito sa Excel file. Kasi oras po na kapag click kayo baka mag-crash po siya o magkaroon po ng problem. Ayan po, yan, ito na. So extraction complete, value copied, okay, the same sheet and cells. Okay po, yan po yung sinasabi ko. Click, okay. So tingnan natin kung nailagay na po. Ayun. So nakopy niya na po. So kung ano po yung laman noon, yun din po yung ang ikakopy niya. Ayan. So hindi na po kailangan natin ng kung ano po. Pero syempre po, ito pong mga holiday, kayo na pong bala. Mano-mano nyo na pong ilalagay. Okay po. So after nyo ma-extract, ulitin ko po, pag extract po, ang makukuha lang po ay yung mga X. Okay po. At yung, ayun, NLPA. Yan po. Or drop out or transferred out. So yun lang po yung mga makukuha nila ha. Hindi po yung suspension at yung holiday kasi imamano-mano nyo po. Kunyari dito po, 22, yan. Yan po yung gagawin natin. O 25, yan lang po. So, yun lang naman po. At syempre po, pag nag-print na po kayo, control P lang naman po yan. Ay, hindi po pala ito. O, ito po. Control P lang naman po. Yan. So, naka-resize na rin naman po yan. Pero kalimitan, 3 pages po talaga siya. Ayan. Kahit naman po na sa dati. So, yan po Yan. So, automatic na naman po yan. Wala na po yung gagawin. Kasi, by the way, kunyari, 5 sunod-sunod na absent. Tingnan ko nga po. Meron kasi dito pag 5 sunod-sunod na absent, binibilang din po siya yung 5 consecutive absences na talagang sunod-sunod po. Ay, teka. Dito pala. Meron ako sa June, yung babae. Ay, hindi. 4 lang pala. Okay, 4 lang po ito. Ito yung panglima niya. So, hindi po siya bibilang doon. So, kaya maraming absent ng bata. Apat din lang po Ito. Yan. So, meron ako dito. Sunod-sunod na 5. Parang nagkaroon natin ito ng dengue or bulutong. Ayan. So, 5 po yan. So, lalabas po siya dito. Ayun. Meron po siya ditong 5 consecutive absences. So, automatic na po lahat yan. Wala na po yung gagalawin dyan. Po, may transferred out, nag-NLPA. So, kasama na po yan. Okay? Classes. Ay, kung ano man po. So, yun lang naman po. Kung may tanong po, yan, message nyo lang po ako para po makatulong po. So, yun lang naman po. At wala na akong ibang maisip na ilalagay. Yan po. So, yun lang naman po. At maraming salamat po sa pakikinig. Sana po makatulong itong ating automated SF2. So, maraming salamat po.